Natakot ako eh. Baka mabasag. Pag-aantay natin doon mga paps. Siguro 2 kalahating oras tayo nagantay ng booking. Ay, ang bait talaga ng mga taga-Silang Cavite. So, good morning mga paps! Another day, another biyahe seri na naman. Today is day 3 ng ating Lalamove Edition mga paps. August 6 na mga paps. So, napakaganda ng gising natin. Kaya naisipan talaga natin bumiyahe ngayong araw. Actually, yung last vlog natin, day 2 yun. Hindi ko na lang nabanggit mga paps. Gawa ng naunahan tayo ng bad trip eh. So, naalala ko na naman mga paps. Ayoko na nga isipin eh. So, kanina nga mga paps, around 10 AM in the morning, habang kumakain tayo, naisipan ko nang buksan yung apps natin. So, habang sumusubo tayo ng pagkain, nagsaswipe-swipe na tayo mga paps, no? And nakuha natin itong booking na to. Ayan. Tapos mga ilang minuto lang mga paps, nakakuha na kagad tayo ng pan-double booking. So all goods in the hoods mga paps, diba? So yan din yung booking na yan. So alam nyo na mga paps, kapag parehas dadaan ng expressway, syempre meron tayong toll fee bonus niyan. Ang dagdag kita din natin yan mga paps. At the same time, yung booking papuntang Silang, natawagan ko na. So pumayag na siya na mag-skyway pa tayo mga paps. So sana, yung isang booking natin papunta namang Santa Rosa, pag skyway din tayo para all goods in the hoods talaga yung kita natin mga paps. Parang ano siya, mga around let's say kasi 129 na kagad pag dyan sa Quezon Avenue. Tapos ang alam ko pa lang is 255. So 255 dyan lang yun sa may Kabuyaw. So let's see kung magkano abutin yung yung toll fee bonus natin mga paps ngayong araw. So isasama naman natin sa computation niyan. At isa pa pala mga paps, actually itong booking na to, na-pick up na natin yan mga paps dahil same barangay lang po namin yan. So mga car parts siya mga paps. So yan mga paps, papakita ko sa inyo sa video. Sige sir, pasok po kayo. Yeah. Alright. So na-pick up na natin yung booking na yan. Bali, proceed na tayo sa ating pang double booking mga paps, which is ayan siya. So ang layo niya sa atin is 1.9 kilometers lang. So based on Google Map 6 minutes lang po yung layo niya sa atin dun sa first booking na pinag-pick upan natin. At natawagan ko na rin to, based po kay customer, mga tiles daw po to, 5 lang, naka-access naman siya. Pero iniisip ko malalaki to eh. Alam mo yun, hindi nabanggit yung sukat eh. So feeling ko malalaking to, tiles mga paps. Well anyway, proceed na tayo dito mga paps at update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So dito tayo mga paps sa second booking natin para pick upin yung kanilang item. Kanina po yun? Paps, confirm tile siya. Medyo napapaisip lang ako dahil mahaba siya. At the same time, since tile siya, pero kailangan natin ingatan yan mga paps. So yun mga paps, nagkasya naman siya. Inurong na natin yung puwan banda doon sa harapan. So all goods in the hoods na to mga paps. So proceed na tayo sa ating mga delivery. Let's go! So time check mga paps, it's already 11 AM. So na-pick up na rin natin tong booking na yan. So habang nag-aantay tayo mga paps na maikarga yung tiles sa unit natin, tinawagan ko na itong booking na to kasi nga may concern ako regarding sa expressway na baka pwede pong mag-skyway. So tinanong natin si customer. So ang sagot naman sa atin ni customer, wala nga daw problema mga paps. So all goods in the hoods talaga tong biyahe natin na to. So since parehas po sila na pumayag mag-skyway, di alam niyo na mga paps, di ba? Bonus na naman tayo sa toll fee nito. At hindi lang yan mga paps, since skyway, medyo malaki-laki yung bonus natin. Kasi dyan pa lang sa Quezon 129 pesos na. Tapos nabanggit ko nga kanina 200 plus na yun sa pag-exit eh. Although itong booking na yan, yung papuntang Santa Rosa, dyan lang sa may Eton exit. So after natin ibaba yung parcel, mag-entry ulit tayo sa SLEX, papunta namang Silang Cavite. Kasi alam ko ang exit na sa Silang, sa alam ko lang hindi ako sure. Hindi ko rin talaga alam pala. Kala ko alam ko, hindi ko pala alam. So medyo nalito ako mga paps. Di bali, gagamit na lang tayo ng Google Map mamaya kung saan talaga mag-exit yung papuntang Silang mga paps, or kung paano yung best way na papunta tayo ng Silang. Nauunahin natin yung booking sa Santa Rosa. So sige mga paps, focus muna tayo sa pagdadrive dahil matraffic-traffic pa dito sa may Araneta.
aakyat tayo ng Quezon Avenue entry ng Skyway Stage 3. So balikan ko na lang kayo mga paps. Let's go! Yeah. Medyo sir. Atin na lang tayo sir para hindi ka na mabigat. Basa pa yung ilalim. Yes, na ano to eh. Maganda lang to sir. Bayad na po ba ito dati? Hindi pa po. Balitol yung 129. So time check mga paps, it's already 12:22. So na-drop na natin yung booking na yan. So mahal pala ng toll fee dito mga paps. Parang 129 plus 381. So almost 500 plus mga paps. So ibig sabihin, yun din yung bonus natin mga paps. Ang saya-saya no? Kasi mga paps, ang kaganda, hindi ko in-expect na pagka-drop ko pala dito, kala ko mga nasa 15 to 20 kilometers pa yung layo mula dito sa booking na yan papunta dito sa booking na to, which is yung sa Silang Cavite. So based kay Google Map mga paps, 8.3 kilometers na lang. So mga nasa 15 to 20 minutes nandun na rin tayo. So napakaswerte pala talaga natin sa booking na to mga paps. So bukod sa may bonus na tayo ng toll fee, magkalapit pala talaga sila halos. Kasi iba nasa isip ko Santa Rosa tapos biglang Silang. Kahit pa paano mga nasa 15 to 20 kilometers yan yung tansya ko, pero yun pala nasa 8 kilometers lang. So all goods in loads talaga tong trip natin mga paps. So pinag-exit pala ako ni sir mga paps dito na sa may sa may Eton. So may daan din naman dito papuntang Silang na halos wala rin traffic kasi napakaganda ng place dito. Very lang, tahimik lang siya. Tapos ilang sasakyan lang rin yung dumadaan. So ang labas natin dito mga paps sa Santa Rosa Tagaytay Road na. So dire-diretso lang, malapit lang mga paps. Along the road lang rin siya, kaya all goods in loads talaga. At isa pa pala mga paps, since malapit na lang rin yung drop off natin dun sa papuntang Silang Cavite, i-on na rin natin yung yung Lalamove apps natin. So isa yun sa mga pwede nyo maging diskarte mga paps, na kapag alam nyo dun sa lugar ng mga drop off ninyo medyo mahirap makakuha ng booking, basta kapag nababa mo na yung isa mong book, try mo ng mga paps, try mo nang i-open yung Lalamove apps mo para habang along the way ka dun sa last drop off mo sa may papuntang Silang or yung second booking mo, pwede ka na rin makakuha ng booking mo. Parang i-assure mo na meron kang makukuha na booking pa uwi. Kasi ang hirap makumuha ng booking dito, lalo na hapon siya. I mean tanghali pa lang, 12:26 pa lang pala mga paps. So mag-aalauna pa lang, medyo pasulput-sulput lang yung booking yan. Siguro mamaya na ulit yan alas 2 or alas 3. So malay mo naman mga paps, baka habang nagdadrive ka papunta ron sa next booking mo, makakita ka na ng book na pa-south, makakuha ka na ng booking na pa-north. So kumbaga di mo lang sinasayang yung pagkakataon or yung oras mo na makakuha ng booking. Kaya mas maigi or tip ko mga paps na habang papunta ka dun sa next booking mo, open mo yung apps mo para makakuha ka na kagad ng additional booking din. So sige mga paps, balikan ko na lang kayo at balitaan ko kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! Dito na tayo mga paps sa pick up location. So wala daw tao si ma'am. So let's see. Sana meron kasi nakakatakot sa buhatin. Gawa ng bahaba siya, baka mabiyak ko. For sure mahal to mga paps. Atag diba, baka mabiyak. Okay na boss? Sige boss, thank you. So tingnan nyo naman mga paps, diba? 1,440 lang bill ni ma'am, pero binigay sa atin 1,600. Ay, ang bait talaga ng mga taga Silang Cavite. Sana lahat ng city mababait. Charot. So time check mga paps, it's already 1 PM in the afternoon. So nababa na rin natin yung booking na yan. So ang bait ni ma'am, diba mga paps? So nakita nyo naman sa video, ang total bill niya mga paps is 1,440 lang. Kasama na po yung toll fee dyan. 1,600 pa po yung binigay, diba? So ibig sabihin meron tayong tip ng 160 pesos. So imagine mga paps, meron na tayong bonus toll fee, meron pa tayong tip na nakuha. So feeling ko more or less ang naging
additional fee natin dito sa trip na to, mga nasa 700, mga ganun, 600 or almost 700 pesos na mga paps. Tapos yung total fare pa nung dalawa is around mga 1.3 or 1.4. So parang nasa more or less naka 2,000 pesos na kagad tayo mga paps. So napakaganda ng trip natin na to mga paps. Well anyway, ang isa lang magiging problem natin ngayon, syempre, napansin ko na rin, kanina pa ako nag-aantay ng booking. May mga pumapasok pero puro pa Batangas. Kaya medyo mukhang mag-aantay tayo ng matagal mga paps, lalo na lunch break pa ata ng mga company ngayon. Kaya medyo mag-stay muna tayo dito sa may Silang. Actually part na rin to ng Tagaytay. Parang nasa Tagaytay road na rin tayo mga paps. So sige mga paps, balikan ko na lang kayo, tapos update ko kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, it's already 1:40 in the afternoon. So nakakain na rin tayo, tsaka nakapagpahinga tayo on time mga paps. Actually inabutan pa nga tayo ng ulan dito sa may Silang. So naisip ko mga paps, mag-rolling na tayo pa Dasma. Dahil doon for sure mas marami yung booking na nandoon. Or kung wala pa rin talaga doon, proceed na tayo sa Kawit or Imus or Bacoor. Medyo okay naman yung kinita natin doon sa first trip natin na double booking. Kaya kahit magsunog tayo doon, kahit mga 100 to 200 pesos na diesel, pwede na rin. Isugal na natin mga paps kaysa mag-antay tayo doon ng matagal. Tapos wala rin pala tayong makukuha ang booking. Time check mga paps! It's already 3:27 in the afternoon. So grabe po yung pag-aantay natin doon mga paps. Siguro 2.5 oras tayo nag-antay ng booking. So yan yung booking na nakuha natin mga paps. So all goods din yan dahil sa Commonwealth na yan, which is sa amin na rin yan. So nakausap ko na rin si sir kasi sabi niya medyo marami daw. Sabi ko po, yung book nyo po sa sedan lang. In-explain ko rin mga paps na hindi lang naman ang basis natin is kilo, di ba? Sa dami rin yan, tsaka sa laki. Ngayon, mag-uusap kami ni sir, titingnan namin kung pang 200 kg ba talaga yung niya, yung dapat na book niya or pang 300 na. Kasi kasi nga 'di ba mga paps, kapag sedan, usually it's either hatchback or sedan yung nag-a-accept. So, ipapaintindi ko naman kay sir na na if ever talaga na 200 kg nag-accept niyan, baka mamaya hindi naman magkasya. Kaya kung pang 300 kg talaga siya mga paps, yung fare na hihingi natin sa kanya. Actually, si sir din yung drop off. Nandiyan siya ngayon kasi chinek niya daw yung quality ng item. So all goods naman sa mga sa mga fare, sa toll fee. So, na-explain na rin natin. So on the way na tayo mga paps dun sa ating pick up location. So ang layo niya sa atin is 6.3 kilometers. Kinuha na rin natin mga paps dahil sobrang tumal talaga ngayon dito. So comment nga kayo dyan mga paps, yung mga bumabiyahe din ng Lalamove, kahit TNBS mga paps. Ang petsa ngayon is August 6. Yan, Thursday. Comment kayo kung matumal ba talaga dito. Kasi grabe talaga mga paps. Imagine 2.5 hours tayo nagantay ng booking. Although may pumapasok, pero agawan talaga. Kasi pa isa-isa lang yung pasok ng booking mga paps. So let's see mga paps kung masasabay natin to ng ng booking. So update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa pick up location. Let's go. Hello vlog, hello guys. Ayan, shoutout muna. Shoutout kay Junski. Kanino? Kay Junski Motovlog, tsaka kay kay Emperor. Ayos. Mga GX25R yan. Okay. Shoutout sa'yo sir. Pagdating nga ito sir, hindi naman makakausap mo Oo nga kaya nga nagulat ako dun. Yung pick up tsaka drop off, ikaw lang rin Same details. Same details. So paig si sir kahit hanggang alas 10 natin ng gabi to may ihatid. Kaya mag-aabang talaga tayo mga paps ng pang double booking. Sige, ingat din po. Salamat po. So time check mga paps, it's already 4 PM. So na-pick up na natin itong booking na to. So ang kulit din ni sir kausap. Ngayon medyo dumadami siya kaso lala ride. So medyo nakakahinayang kasi may mga diretso sana pa uwi na lala ride kasi ang tatas pa ng fare. Nasakay na natin to Kaya hindi na tayo makapag-accept ng lala ride.
Well, okay lang naman mga paps, basta ang malaga ngayon meron na tayong kahit paano pauwi na isang booking, pero hindi pwedeng hindi natin to sabayan. So magantay tayo mga paps sa kahit hanggang alas 6 ng gabi mga paps. Pero kapag wala na talaga o kaya tinamaan ako ng boring na naman. Diretso na natin to mga paps. So 200 hindi pala siya ganun karami mga paps. Pwede na talaga to sa 200 kg. Kala ko kasi malalaki tapos marami. So hindi naman, kaya antay na lang tayo ng ating pang double booking mga paps. So okay naman kausap si sir, makulit din. So sige mga paps, update ko na lang kayo kapag nakakuha na tayo ng ating pang double booking. Let's go! So time check mga paps, it's already 4:36. So nakahanap na tayo ng pangsabay natin mga paps. So yan yung booking na yan. Natawagan na rin natin si sir. Bale lang po siya, car batteries na walang laman. Tapos brand new, nakabox naman. So all goods to mga paps. Sa Quezon City na rin yan mga paps, yung Doña Imelda na yan, kaya kinuha na rin natin. Pero sigurado ako mga paps, sasaluhin na naman natin yung traffic ngayong gabi. Pero okay lang, ang mahalaga mga paps, nakakuha na tayo ng ating mga booking. Dahil kanina, imagine 2.5 hours tayong nagantay. Grabe. Well, ganun talaga mga paps, pag maganda minsan yung simula mo, yung pang ending mo medyo papahirapan ka muna nilalamove. Bale, ang layo pala ng ating pick up location mga paps is 6.1 kilometers. So traffic na rin dito sa Imus, Cavite. Kaya mga around 25 to 30 minutes pa tayo makakarating doon sa pick up location. So TC na lang natin mga paps. Ang malaga maganda yung pauwi natin na booking. Mga paps, update ko na lang kayo kung ano bang pwede mangyari sa biyahe natin. Let's go! Wala naman po. Time check mga paps, so already 4:58. So na-pick up na rin natin itong booking na to. Since sa Doña Imelda siya mga paps, siya yung unahin natin na i-drop bago tong booking na yan. So ang layo niya sa atin is 26 kilometers. So nakausap ko na rin si customer sa drop off. So huwag na daw tayo mag skyway. Well, okay lang mga paps, tagayin na lang natin yung traffic. Ang estimated time arrival natin mga paps based kay Google Map is 1 hour. So update ko na lang kay mga paps kapag nasa drop off location na tayo. Let's go! Time check mga paps, it's already 6:41 PM. Alam niyo mga paps, kanina pa ako nandirito sa ilalim ng skyway dito sa Quirino. Ayop na yan. Grabing traffic dito, tukod. Tapos may mga enforcer siya. 3 stoplight bago ka muna ipago. Ibig sabihin mga paps, kahit naka-green ka, hindi ka muna nila ipapago. Priority yung mga nasa gilid. So 3 beses yun mga paps, imagine. Siguro mga mag-iisang oras na ako dito sa ilalim ng skyway. So ito rin mahirap minsan mga paps, kapag hindi tayo naintindihan ng natin customer. Kasi na-adjust muna na mag skyway kasi nga pagdating ng Manila rush hour na. So sabi hindi na daw. Pero wala talaga tayong magawa mga paps. Siyempre kahit pa paano kailangan maintindihan din natin na natitipid din sila. Kaya naisip ko sana kanina, since pala tayo may bonus naman tayo sa toll fee at pala nag skyway na ako kahit dito lang sa may Magallanes. Tapos baba ako ng Quirino. Pero wala hindi na rin ako makakaakyat dahil ipit na ako dito So tsagayin na lang natin itong mga paps. Bale, update ko na lang kayo kapag kung anong oras tayo makarating dun sa natin, drop off location. Aray ko. Saan po ilalagay? So time check mga paps, it's already 7:35 in the evening. So na-drop na natin itong booking na to. So grabe talaga yung traffic mga paps. Ay nako. Tapos grabe rin yung amoy dito sa loob ng sasakyan. Gawa sa tarpaulin dun sa booking natin papuntang Commonwealth sa may Litex. Ang sakit sa ulo mga paps. Pero tinitiis ko na lang mga paps. Gawa ng onti na lang matatapos na tayo. So ang layo natin sa drop off ng booking na to mga paps is 15 kilometers na lang. So based kay Google Map 41 minutes pa ang itatakbo natin. Tingnan ko na lang kayo mamaya mga paps kapag nandun na tayo sa drop off location natin. Let's go! Yeah, pansinin niyo po pati nakababa. Sagit lang bro. Binaliktad ko siya. Unat-unat lang ako.
Hindi, grabe yung traffic sa may Quirino. Siguro isa't kalahating oras ako dun. Yung napaka-ikli na yun. Charging po kasi. Kaya nga eh. Kaya matipid talaga yung traffic. Gusto ko na nga mag-skyway sana kaso wala na eh. Lumagpas na ako eh. Time check mga paps, it's already 8:53 in the evening. So na-drop na rin natin yung booking na yan. So binigyan rin tayo ng tip ni sir. Ang bill niya lang is 822, pero 900 po yung binigay niya sa atin. So sinuklian natin dyan ng 100 pesos mga paps. So feeling ko mga paps, all goods na to. Hindi na tayo maghahapit ng booking. Pero kasi meron din tayong na accomplish na mission ni Lala Move. So 100 pesos yan mga paps dahil naka-apat na booking tayo ngayong araw. So actually meron pa nga isang mga paps makaisang booking lang ako ulit. Meron akong additional na 120 pesos. Pero ang hirap na kumuha ngayon dahil puro Lala ride na. At the same time puro malalayo na. Pero i-open ko pa rin yung Lala Move apps natin mga paps. Baka kasi meron mag-book dyan yung malapitan lang. Syempre kunin na rin natin yung mga paps. Additional rin yun. Additional 120 pesos. So medyo maganda yung pasok natin kay Lala Move ngayon mga paps dahil may mga mission siya. Dagdag kita na rin yung mga paps. Update ko na lang kayo mga paps para sa computation nung kinita natin ngayong araw. Let's go! Yan mga paps, kakatapos lang ng video natin. Bigla akong may nakitang booking na napakaganda. So ayan mga paps. Palabas pa lang ako sa skinita ng pinag-drop up natin mga paps pinasukan tayo ng booking na yan. So napakaganda niyan. Dito lang rin yan sa may Payatas Road, sa may BJMP papuntang Kalayaan, sa may Matalino Street dyan sa likod ng City Hall, which is malapit na kami doon mga paps. So all goods and outs na naman to. Kasi dagdag kita rin to mga paps. As in dagdag kita to dahil napakaganda ng Fair 9 mga paps. Napakalapit lang po niyan. At napakabilis po ng biyahe ngayon dahil wala nang traffic, lalo na dyan sa Commonwealth. Alas man tayo kayo ng mga paps Sunerte naman tayo pa uwi. Pero sana mga paps hindi niya cancelin kasi medyo traffic yung papunta. Pero yung papunta sa drop off natin mga paps maluwag na doon. So sige mga paps, update ko na lang kayo. Sige sir, thank you po. So all goods na mga paps. So time check mga paps, it's already 9:59. So nababa na rin natin sila sir. So wait nyo na lang yung ating computation sa kinita natin ngayong araw. Let's go! So yan mga paps, touchdown na tayo. Bali, simulan na natin kaagad mag-compute ng ating kinita ngayong araw. Huwag pala lahat mga paps. Makakalimutan ko pa Siyempre gusto ko palagi rin sinasabi kung ano yung gas consumption natin para ngayong araw. Bali, ang itinakbo natin ngayong araw 214 kilometers. So ang liters na naikarga natin ngayon dahil nagpagas na tayo is 23.128 So ang ating gas consumption, or para sa mga di nakakaalam or para sa mga bagong Lala Move driver, napaka-importante rin na malaman mo to para ma-check mo rin yung sasakyan mo kung tipid ba siya sa diesel or magastos. Okay, so ang ating gas consumption para ngayong araw mga paps is 9.25. So gaya ng sabi ko mga paps, 9 to 11 or 12 kilometers sana ang range nung gas consumption mo everyday na bumabiyahe ka. Pag ganun yung gas consumption mo, it means medyo tipid yung yung unit mo. Proceed na tayo mga paps sa ating computation naman para sa kinita natin ngayong araw dahil alam ko ito yung gusto nyong makita. Ngayong araw nagkaroon lang tayo ng 5 bookings mga paps, lahat po yan kay Lala Move. So ang ating gross income para ngayong araw mga paps is 4,285. Di ba mga paps, ang laki. So isa-isay natin mga paps. So yung 3,098 mga paps, yan po yung kinita natin kay Lala Move. And then yung 510 yung 510 mga paps, yan po yung ating bonus toll fee, di ba? Napakalaki. Yan yung sa first trip natin na double booking mga paps. 510 po yung naging bonus natin doon kasi skyway siya mga paps, kaya medyo malaki. And then yung 107 mga paps, another bonus toll fee na naman yan. Yan naman yung ating bonus toll fee nung pabalik na tayo from Cavite going to Quezon City. Okay, yung binaba natin sa Donja Imelda, tsaka yung sa may Payatas Road. And then yung 160, yan po yung tip natin dun sa may tiles po yung binaba natin. And then yung 78 pesos
Ayan yung sa tarpaulin na napakabaho, grabe. Ang sakit sa ilong. And then yung 72 pesos mga paps, yan naman po yung kay ma'am na yung car battery ng truck, yung pinagbuhat niya tayo. So, yan yung binigay niyang tip sa atin. At isa pa mga paps, no, napakalaking bagay nito ngayon dahil merong mga mission si Lala Move na sinasalihan natin. At the same time, syempre nakiklaim natin siya. Kaya dagdag kita rin natin to mga paps. So, ito siya. 100 pesos, 120 pesos, and yung 40 pesos, lahat po yan mga paps, bonus natin kay Lala Move. So, napakasimple lang po mag-claim or sumali dyan sa mga mission ni Lala Move. Click nyo lang po yung mission, then makikita nyo doon kung ilan yung dapat nyo maisakay na parcel or maisakay na passenger kung Lala Ride siya. Kasi parehas merong mission siya mapalala Ride or Lala Move. Saan ka pa mga paps? Kaya umabot po ng 4,285 pesos mga paps. Yung naging gross income natin kay Lala Move. So since gross income siya mga paps, ilista natin yung mga naging expenses natin ngayong araw. Ilan lang naman, wala naman tayong pinaluwal na toll fee o anuman. Diesel lang tsaka yung pagkain natin mga paps. So ang ating naging diesel ngayong araw mga paps is 1,394 dahil nga po may nakonsumo tayo kahapon. Pero isama na lang natin ngayon kasi okay naman kinita natin. And then yung kinain natin na 226 pesos yung McDonald's natin mga paps. At syempre hindi pwedeng kalimutan natin mga paps yung 500 pesos para sa car maintenance natin. So ang neto or ang take home money natin para ngayong araw mga paps is 2,165. Nakakatawa lang mga paps, medyo malaki yung kinita natin ngayong araw. Although ang tagal natin nagantay kayo na sa Cavite, natapos naman ng mas maganda yung araw natin ngayon. Imagine ang ganda nung simula natin. Tapos after nung booking na yun, yung double booking na yun, pinag-antay tayo ng 2.5 oras. Mas maaga sana tayo makakauwi ngayon. Yun yung ina-expect ko mga paps kasi ilang beses ko na rin naman experience na kapag good start ako, parang mas madali ako makakuha ng booking kagad. Kaya iniisip ko kanina makakauwi ako ng may araw pa. Pero hindi nangyari mga paps, di ba? Pero all goods lang kasi naging mas maganda naman yung ending natin. Kaya ganun kalaki yung kinita natin mga paps. So yun lang naman mga paps, medyo gabi na rin. Kaya kung ikaw yung nanonood ngayon mga paps, dahil gusto mong malaman yung buhay ng pagiging Lala Move driver, nasa tamang video ka paps. Kaya sana naman mga paps, huwag nyo naman kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy yung paggawa at upload natin ng mga videos. So tsaka na ako mag-shoutout mga paps ha, medyo gabi na rin. So sa muli na lang natin pagkikita, bip bip sa inyo, paalam!